Would you classify that as treason or any other form? Malacanang said no, of course, but I'm curious. Alam niyo po, ang treason ay sinabi rin sa akin yan nung ako ay Solicitor General kasi hindi kami na pagkayarian sa paggawa ng kaso. At saka ako ay tinawag, it almost cost me my bid for the Supreme Court. Pero ang technical na rason dyan, ang treason ay nangyayari lamang. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kasong treason o pagtataksil sa bayan, posible nga bang kaharapin ni Marcoleta? Ito ay kaugnay ng isyung lumutang matapos ang kanyang mga pahayag sa Senado na mas mainam na raw na i-give up na lamang ang Kalayaan Island sa China. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Nag-hearing tayo sa CA. Paano ko po nasabi na imposible yun kako doon sa representative po ng Armed Forces? Mahihirapan po kayo, imposible, dahil malalabag po natin ang napakaraming artikulo ng UNCLOS. Hindi po natin mai-enclose, hindi po natin makokonek yung territorial seas nung napakaraming features na yon na ating ino-occupy. Magkakamali po tayo at baka sakali, kung gusto nyong gawin, we cannot do that unless, sabi ko, we give up our itong KIG. Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. I am only trying to reinforce the argument na hindi at imposible nating gawin sapagkat atin yung teritoryo pero sa tubig hindi po natin pwedeng itagos yung mga baselines dahil magkakasala tayo at lalabag po tayo sa UNCLOS mismo. Ngunit, ano ba ang totoong kalagayan ng isyong ito? Para sa kaalaman ng ating mga mamamayan, mahalagang linawin na ang kasong treason ay nagiging ganap lamang kung ang isang bansa ay nasa estado ng digmaan. Sa kasalukuyan, hindi naman nahaharap sa gera ang Pilipinas. Sa madaling sabi, walang agarang kasong treason na maaaring isang palaban kay Marcoleta batay lamang sa kanyang naging pahayag. Gayunpaman, naitanong ito sa dating Solicitor General kung posible ba sa anumang paraan na pumasok ang pananagutan sa ilalim ng batas. Ano ang kanyang naging sagot? Heto mga kabunyog, panoorin po natin. Good morning, Karen. All right. What is your take on Senator Marcoleta's statements of i-give up na ang Kalayaan Island Group? Well, I am not sure that I heard him give up because I did not listen to that interview of his. But if it is true that anybody should not, especially government officials, should not lightly say we should give up any inch of our territory. Kasi ang sinasabi po ni Senator Marcoleta, ang punto niya, nasa labas naman daw po ito ng exclusive economic zone. While Professor J. Batumbakal explained it quite clearly, I wanted your take on it, considering that you actually brought this issue, right? You brought this issue to the tribunal. Yes, ang Kalayaan Island Group ay outside of our EEZ. Walang kaduda-duda dyan. Pero hindi ko, at saka walang debate dyan. Ang hindi ko sigurado is whether Senator Marcoleta made a mistake or he was not informed
Pero ang importante, isa ngayon, parang sinasabi niya rin na hindi yun ang gusto niyang mangyari. Okay, but you are saying it now, yes, it is outside the exclusive economic zone, but the Philippines has occupied the Kalayaan Group of Islands since the 1970s, and in 1978, no less than the late President Marcos Sr. included this in the municipality of Palawan. So, yun ang tinatanong ko sa inyo because UNCLOS made it clear they only cover maritime rights, maritime domain. Lupa po yun na na-occupy na natin. Tama po kayo, Karen. Under ang UNCLOS kasi ang nasa jurisdiction ng UNCLOS ay ang mga karagatan lang. So tama kayo, ang Kalayaan at the most important to me is just last year, I think, meron tayong bagong law, Maritime Zones Law, na talagang sakop natin ang Kalayaan Island. So walang question diyan. Hindi ko nga siguro ang nangyari ay, alam mo, ang international law ay para sabi nga ay isang pag-aaral na maraming mga hindi pa lubos na established na. So parang hindi lang nagkaintindihan. Yun ang ano. Pero ang importante, ang Kalayaan Island ay sakop ng Pilipinas at walang ninumang Pilipino ang makapagsabi na i-give up natin ito. Would you classify that as treason or any other form? Malacanang said no, of course, but I'm curious. Alam niyo po, ang treason ay sinabi rin sa akin yan nung ako ay Solicitor General kasi may hindi kami na pagkayarian sa paggawa ng kaso. At saka ako ay tinawag, it almost cost me my bid for the Supreme Court. Pero ang technical na rason diyan, ang treason ay nangyayari lamang kung may digmaan. But then it's being used colloquially na yung kung hindi ka kampi sa Pilipinas, you are treasonous. But alam mo, ito palagay ko ay nasasakop na rin sa 2028 kasi malapit na tayo magka-eleksyon. So maraming nangyayari. At ang West Philippine Sea ay sa palagay ko isa magiging importanteng issue sa eleksyon. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang naging paliwanag ng dating Solicitor General na si Jardelesa. Ayon po sa kanya, walang magiging kasong treason laban kay Marcoleta batay lamang sa kanyang pahayag na ipamigay na ang Kalayaan Islands sapagkat wala namang umiiral na gera sa ating bansa sa kasalukuyan. Ang tanging naging punto niya, ang isyong ito ay maaaring mauwi lamang sa bangayan at kampihan sa loob ng Senado, lalo na sa pagitan ng mga itinuturing na pro-China at ng kanilang mga kritiko. Dagdag pa niya, posible ring isa raw itong paghahanda o bahagi ng estratehiya para sa nalalapit na halalan sa 2028 kung saan malaki ang magiging papel ng usapin sa West Philippine Sea. Ano nga ba ang magiging direksyon nito? Yan ang ating aabangan. Anyway, mga kabunyog, hanggang dito na lang po ang ating topic. Mabuhay po tayong lahat, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.